Sila po ba na mga anak ng dating Pangulong Duterte ay lilihis pa po ba sa sinabi ng dating Pangulo? Back to you, o dapat bang clapback? Ang sagot ng palasyo sa pamamagitan ng Palace Press Officer na si Auntie Claire Castro bilang tugon sa mga patutsada ng traidor at pro-China makapili na si Davao 1st District Congressman Paulo Pulong Duterte. Meron po tayo dito, kung matatandaan niyo po, sinabi niya, Duterte says he is inutil, cannot do anything against China's aggression. Siguro natatandaan niyo po ito. So sila ba na mga anak? Sila po ba ang kukontra sa kanilang ama? Like father, like son. Yan ang maanghang na banat ni Auntie Claire laban sa isa sa pinakasigang tiyanak ni Digongyo, ang puna sa rehas ng mga DDS, na ngayon ay nakakulong na sa The Hague, na ayon sa isang self-admitted na bugaw na suki ni Pulong, si Pulong daw ay mahilig sa pokpok at isa sa mga binibigyan niya ng mga babae ay ang suspected Chinese drug lord na si Charlie Tan. Yep, isang alleged Chinese drug lord at mga Chinese patrons ang sinusuplayan ni Pulong ng mga batang babae. At ayon pa sa chismis, mga menor de edad pa daw ang mga ito. So unang-una po, huwag niya pong i-undermine yung balak ng Pangulo na palakasin ang puwersa ng armed forces at matuloy ang AFP modernization. Lahat ng ito ay hindi pang sarili, hindi para sa anumang bansa, kundi para sa sarili nating bansa. Kailangan nating lumakas ang puwersa natin, hindi para makapaggera katulad ng sinasabi nila na pinapanakot nila sa ating mga kababayan na itong ginagawa ay parang naghahakayat o naghihikayat ng gera. Hindi po yun ang nais ng Pangulo. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit todo depensa si Pulong sa mga insect. Hindi lang siya tagapagtanggol ng China, mukhang tagapagsalita pa at naturingan pa siyang representative of the people. Parang spokesperson ng Beijing ang kilos. Tulad ng tatay niya, hindi lang tuta ng China kundi tagapagsalita rin nito. Kailangan lang pong lumakas din ang ating puwersa at hindi tayo magaya sa nakarang administrasyon na inutil na ituturing pagdating sa China aggression. Sana madinig din natin sa kanila. Pagka mayroong nadidisgrasya o nasasangkot sa pagwawater cannon ng bansang China, sana ay maingay din sila. Madinig din natin kung ano ang kanilang mga saloobin sa mga nangyayari sa ating mga mangingisda at sa mga nararamdaman at sinasapit ng ating mga miyembro sa Philippine Coast Guard. Ang problema, bukod sa wala sa hulog ang mga pambobong patutsada ni Pulong, mali pa at mapanlin lang, lalo na't minimisrepresent niya si AFP Chief General Romeo Bronner. Para maging fair, ito ang mismong sinabi ni Pulong sa kanyang Facebook post na halatang sinulat o inedit ni ChatGPT on the remarks of General Romeo Bronner Jr. about US missiles in PH reaching China. So, this is our defense now, starring in America, even though it's very obvious that the Filipino can always be burned by the hatred abroad. So, is this now our idea of defense? Showing off for America, even if it's clear that Filipinos will be the first to burn from another nation's retaliation? Ang drama, di ba? Masyadong exaggerated. Kung hindi gawa ng pro-China staff niya, baka nga sinulat ng ChatGPT. Dagdag pa niya, General, before you boast about missiles that can reach China, can you guarantee that you can stop the retaliation? Anong pinagsasasabi ng traidor na galunggong na to? Halatang headline lang ang nabasa, kung marunong nga siyang magbasa at umintindi. Kaya ang ginawa natin, pinuntahan natin ang original statement ni General Bronner na binabanatan ni Pulong. At maliwanag, hindi lang exaggerated ang paranoia ni Pulong, either sadyang bobo lang siya o sinadya pa niyang baluktutin at palabasing masama
ang sinabi ng general. Nihiling ng China, General Browner, sir, na alisin po ang NCAP, yung mga Typhoon missiles na nakadeploy sa mga NCAP, NCAP tuloy. EDCA size natin, ayan. Ba't takot na takot sila sa mga sa EDCA at itong mga Typhoon missiles? Ano bang capability nitong missiles na nakadeploy dito sa EDCA at gustong maalis ng China mga ito, General Browners? Sa clip ng interview na ito, malinaw ang konteksto. Tinanong si Bronner kung bakit takot na takot ang China sa Typhoon missiles at kung ano ang capability ng weapon system na ito. Iyon lang, sumasagot lang si Bronner sa tanong, as intelligent people always say, context matters. Pero sa mga DDS na tulad ni Pulong, mukhang allergic sila sa context. Well, ang tawag po dito ay mga medium range capability, meaning pagka pinalipad po yung mga missiles na ito, ay aabot hanggang mainland China. Hanggang mainland. At aabot rin po dun sa mga artificial islands sila. Kaya sila natatakot. Okay. Pero kasi nga, totoo naman, takot ang China sa military modernization ng Pilipinas. Pero anong pakialam nila sa pagpapalakas natin ng sandatahan? Pinakikialaman ba natin sila? Hindi naman, di ba? Para sa amin po, wala naman po silang pakialam dapat sa mga ginagawa natin dahil pinapalakas natin ng Armed Forces of the Philippines para madepensa natin ang ating bayan sa anumang mga bansa na gustong sumakop sa atin or gustong agawin yung mga teritoryo natin. It's not specifically targeting China, pero yung ginagawa po natin ay pinapalakas natin yung sarili nating armed forces. And itong mga missile systems na ito ay nandito po para i-train tayo. Dahil pag binili na po natin itong mga capabilities na ito, dapat ready na tayong gamitin itong mga ito. Ang punto, hindi dapat nakabase sa opinyon o paranoia ng ibang bansa kung paano natin palalakasin ang ating depensa. Pero para kay Pulong at sa mga traidor na Duterte, kailangang i-consider daw ang feelings ng China. Mga hinayupak, magpapaalam muna tayo sa Beijing bago tayo magdesisyon para sa sarili nating bansa. Go, go, go! Check niyo yung mga cyanide dyan, cyanide. Yan na, yung mga bote. Bote, cyanide. Yan na. Balik niyo na ulit. Cyanide. Kasi kung natatandaan nyo, ganyan din ang ginawa ni Digong yun noon sa tinatawag na Secret Gentleman's Agreement niya kay Xi Jinping na ikinagalit ni PBBM. It turns out, we don't know. It is a secret agreement. We don't know anything about it. There is no documentation. There is no record. There is no... We were not briefed when I came into office. Walang nagsabi sa amin na meron ganung usapan. Hindi lang naging inutil si Duterte, hindi niya pa pinasinungalingan ang China nang ibinulgar ang kasunduan na ibinenta raw niya ang ating exclusive economic zone. Because from the former administration, iba-iba ang sagot eh. Sabi ng isang opisyal dating government official under the previous administration, there's no such agreement. Sabi naman ng isa, no, there is and we should honor it. Sabi naman ng iba, maganda yan. Sabi ng iba, hindi maganda yan. Ang masaklap, naging tagapagsalita pa siya ng China. At yan ang tunay na pinakatraidor na pamilya sa Davao City.